Well, kahapon po ay nag-insist po na pumasok po doon sa mga restricted areas po itong sina Atty. Torion at pinigilan po natin yan because so as not to further delay po yung ginagawa po nating implementation. Since day one po ay yun po yung ginagawa nila, so much distraction, so much delay, strong resistance that contributed doon sa delay kung bakit hindi natin na fully implement po itong objective po natin, which is to serve yung warrant of arrest sa hinahanap po natin. Yung mga instrumento po nating ginagamit, may mga additional po tayong instrumentong ginagamit that give more credence doon sa mga earlier po natin na nade-detect na mga human life doon po sa underground facility po nila. It's what really contributing doon po sa delay kung paano po natin ma-penetrate yung tinitingnan po nating lugar na posibleng nandun po is definitely, kung sino man po yung nandun sa ilalim po ay they are receiving information. Kasi once na nagpupunta po tayo sa isang particular na lugar at natutumbok, makikita po natin doon sa instrumento natin ay lumalakad, nagtatakbo at umaalis po sila doon sa lugar po na yon, which is a clear indication na meron po talagang nakakapagbigay ng information sa kanila. Kasi during our search, during our implementation, ay open naman po, nandoon ang representative po ng KOJC at even yung kanilang isang network po doon ay talagang lahat ng galaw ng pulis doon dinodokumento po nila. So yung leak in terms of the information saan tayo nagko-concentrate ay definitely po ay nakakarating po doon sa mga taong hinahanap natin kasi nakikita doon mismo na talagang gumagalaw at may movements po yung mga tao po sa baba. Yung mga sinaited niya, like sila Tevez na huli sa ibang bansa, kasama ba yan sa mga reason kung bakit confident ang PNP na si Pastor nandito pa? Aside from the fact na yung mga credible information na nare-receive natin mismo doon sa lugar po ay the instrument will not lie. The instruments will not lie. Sabi ko nga itong mga instrument na ginamit natin, hindi lamang po yan sa Pilipinas na gamit, and even abroad po na nagamit. Doon sa mga calamity kung saan nakakadetect tayo ng human life under rubbles, under collapsed buildings. So these are the indication kasi sabi ko nga hindi ko pa lang ipakita sa inyo yung movements but makikita nyo talaga doon sa instrument. Talagang pag pumupunta doon yung mga detectors natin, nakikita mo talaga yung movements at it is not remote talaga na meron silang information. But kahapon kausap ko mismo si General Torre, ang sinasabi niya na what really delays the mapinpoint po yung lugar is really the distractions and so much resistance na nare-receive natin na we are on our 12th day na ngayon, and yet ganun pa rin po tayo, mga nasa kalahati pa lang po yung nahahanap natin. Kahapon po ay mayroon po tayong sapilitan na pinasok po dyan sa loob ng eskwelahan na surprisingly meron pong kwarto po doon si Pastor Kibuloy at yung kwarto niya mismo ay konektado sa iba-ibang kwarto kung saan ang mga nakatira ay babae. So that alone would give you an understanding how intricate yung bakit sa bawat building doon sa lugar na yon ay mayroong kwarto si Pastor Kibuloy na ang koneksyon ay may mga konektado yan sa mga kwarto na obviously ay mga babae po ang nakatira. Last question on my part. So yung sinasabi nyo may nade-detect na mga movement na gumagalaw, nagtatransfer to other areas. Indication na nandun talaga si Pastor Kibuloy, contrary doon sa sinabi ni Vice President na nag-transfer na raw po since last March pa. Hindi natin alam kung saan po nakuha po ng ating, with due respect to our Vice President, hindi po natin alam kung saan po nila nakuha yung kanilang information. Meron po ba silang personal na nakakausap pa nilang personal si Pastor Kibuloy at iba pa pong mga personalidad na nasasabi nga wala po ngayon. But again, on the side of the PNP, naniniwala po tayo na nandun pa rin po yung ating hinahanap kasi makikita po yan doon mismo sa reaksyon at sa mga galaw po ng mga taong nandoon kung paano po talaga nila tayo pinipigilan na puntahan yung mga lugar na alam po nating makakapagbigay po sa atin ng lead kung asaan po itong passageway at entrance and exit po dito sa underground facility po.